Paano kung pwede kang mag-trade ng Apple, Tesla at kahit gold gamit lang ang USDT? Walang bangko, walang traditional broker, walang currency conversion. At lahat nasa iisang app lang. Ngayon, pag-uusapan natin ng isang trend ng tahimik pero mabilis na lumalaki sa trading world. TradeFi sa Bybit. Bago yan, isang mahalagang paalaala. Ako ay hindi eksperto at ang video na to ay para sa edukasyon at impormasyon lamang. Laging magsaliksik bago magdesisyon. Simple lang, ang TradeFi ay traditional finance pero nasa loob ng crypto platform. Dati, isang app para sa crypto, isang app para sa stocks, isang app para sa gold. Ngayon, lahat nag-iisang platform na lang. Sa Bybit TradeFi, pwede kang mag-trade ng global stocks tulad ng Apple, Tesla, Nvidia, gold at iba pang commodities, forex at indices, at ang pinaka-importante, lahat pwede mong i-trade gamit ang USDT. Hindi mo na kailangan mag-convert ng USD o magbukas ng traditional broker account. Lalo na sa atin dito sa Southeast Asia. Dati kailangan mo ng bank approval, international broker, malaking fees sa conversion. Ngayon, deposit ka lang ng crypto. Pwede ka na mag-trade ng global markets. Sa Bybit TradeFi, may access ka sa 100 plus assets, hanggang 5 times leverage sa stocks, hanggang 500 times sa forex. Lahat gamit lang ang phone mo. Sige, step by step tayo. Step 1, buksan ng Bybit. Pumunta ka sa TradeFi, hanapin ang TradeFi section. Step 2, bumili ng stocks. Halimbawa ng trending app. Halimbawa sa mga trending is yung Apple, Tesla, or Nvidia. Available ito bilang stock CFDs or tokenized exposure. Hindi mo binibili ang actual na stock. Presyo lang ang tinatrade mo, ha? Step 3, i-analyze ang chart. Tignan ng trend, support at resistance, balita o news. Step 4, piliin ang trade. Pwede kang mag-long kung tingin mo tataas or mag-short kung tingin mo naman bababa. Ito ang advantage. Kasi sa traditional stocks, mahirap mag-short. Step 5, set ng leverage. Hanggang 5 times sa stocks. Tandaan, mas mataas na risk din to. Step 6, execute trade. Ilagay ang position size, mag-set ng stop loss, at take profit. Confirm trade. Ang gold ay isa sa pinaka-trending na assets ngayon. Ito naman yung mga paraan para mag-trade ng gold sa Bybit. First, TradeFi CFD style. Second is yung perpetual contracts, yung XAUT USDT or PAXG USDT. At pangatlo, yung spot gold backed tokens. Simpleng example, open TradeFi, hanapin ang gold, i-analyze ang trend, long or short, set leverage, and then execute. Bakit nga ba sikat ang gold? Protection to laban sa inflation, mas stable kaysa crypto at malakas sa global trends. Bakit naman mas pinipili ito ng iba? Kasi una, USDT lang ang gamit. Hindi mo kailangan ng bank transfer or dollar conversion. Pangalawa, pwedeng long term at short. Kahit bumaba ang market, pwede ka pa rin kumita. At pangatlo, may leverage. Hanggang 5 times mas efficient ang capital. At pang-apat, isang platform lang, crypto plus stocks plus gold. Panglima, walang hassle sa ownership. Hindi mo na iisipin ang custody or paperwork. Pure trading lang. Pero tandaan, hindi mo pagmamayari ang actual stock. Derivative lang to, ha? Usapang gastos naman tayo. Dito ako magaling eh. Stock fee, around 0.04 USDT per share. May minimum fee. Pangalawa is commission. Gold at ibang assets may fees per lot. At pangatlo, overnight fees swap kapag hindi mo isinara ang trade, may interest na babayaran or matatanggap. At pang-apat, zero fee mode minsan. Wala kang makikitang commission. Nasa spread na siya. At panglima, crypto fees. Spot is 0.01% and futures mas mababa. Importante to kaya makinig ka. Ang trading ay may risk. Pwede kang mag-liquidate, malugi dahil sa volatility at maapektuhan sa news. Ang pinaka-takeaway, pinagsasama na ang crypto at traditional finance. Pwede ka nang mag-trade ng stocks at gold,
gamit lamang ang USDT. Lahat sa nag-iisang platform. Malaking pagbabago ito sa trading. Kung gusto mong matutunan kung paano kumita dito, mag-subscribe, mag-comment ng TradeFi, at gagawa ako ng full strategy guide sa next video. Salamat sa panonood. Kita-kits tayo sa mga susunod. Bye!